Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang update mula sa Pag-asa kay Bagyong Guring. Base sa ating latest analysis, lumakas at isang ganap ng tropical storm si Bagyong Guring. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour near the center at ang kanyang pabugso na 90 km per hour. Mabagal pa rin ang kanyang pagkilos ngayon, 10 km per hour lamang po yan, northwestward o pahilagang kanluran. At sa kasalukuyan, nagdudulot na po yan ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkilat-pagkulog sa Cagayan Valley region maging sa Cordillera Administrative Region. But in terms of wind o hangin, hindi pa po ito direktang nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan kung kaya't wala pa pong tropical cyclone wind signal na nakataas ngayon sa anong bahagi ng ating landmass. Pero antabayanan po natin dahil tonight or tomorrow ay posible po tayong magtaas ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon dulot nga po ng Bagyong Guring. Samantala, yung southwest monsoon o hanging habagat patuloy pa rin nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa at asahan pa rin natin na ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pagulan at mataas na tsansa ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Luzon kasama na po dyan ang Metro Manila, maging dito sa Western Visayas at maging sa Zamboanga Peninsula. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, doon lamang po bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin, may tsansa lamang ng mga isolated thunderstorms, lalong-lalo sa hapon at gabi. Samantala sa latest track na ipanalabas po ng Pag-asa ngayong 5 p.m. in the next 24 hours ay inaasahan natin na ang sentro ni Bagyong Guring ay nasa layo na po ng 310 km silangan ng Calayan, Cagayan at by this time inaasahan natin na sa tropical storm category pa rin ho ito. And then in the next 48 hours, 2 days from now, malaki ang posibilidad na ito po ay nasa severe tropical storm category na. So lalakas pa po siya sa mga susunod na araw at inaasahan natin na ang kanyang sentro ay nasa layo na po ng 265 kilometers silangan, hilagang silangan naman yan ng Tuguegarao City, Cagayan. So bahagya po siyang bababa ulit ang track nitong si Bagyong Guring. Samantala, in the next 72 hours or 3 days from now, ang kanyang sentro ay posibleng nasa layo ng 330 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. At ngayon, by this time, 72 hours from now, posible po na nasa typhoon category na po itong si Bagyong Guring. So kung mapapansin natin yung progression nitong bagyo sa mga susunod na araw at paglipas ng mga oras, mag-i-intensify pa po ito at lalakas pa lalo't nasa dagat pa nga po ito. Kaya't maghanda pa rin po at magantabay lalo na kung magkaroon na po tayo ng signal o tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, in the next 96 hours, magpapatuloy pa rin po ito into a typhoon category or typhoon category bilang isang bagyo at ang kanyang sentro ay makikita natin sa layong 580 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. And in the next 120 hours or 5 days from now, ang kanyang sentro o kanyang mata ay pwede pong nasa 455 kilometers silangan ng Basco, Batanes at typhoon category pa rin ho itong si Bagyong Guring 5 days from now. Tungkol naman po sa heavy rainfall dahil nga sa proximity ni Guring sa ating landmass, any westward shift o konting pagpakanluran na kilos niya ay maaari pong magdulot ng heavy rainfall sa ilang bahagi ng Cagayan Valley region sa susunod po yan na 3 araw. Kaya abiso natin maghanda pa rin po tayo, mag-monitor tayo sa mga updates ng Pag-asa, kasama na dyan ang mga heavy rainfall warning, maging ang mga advisories tungkol nga po sa posibleng malalakas na pagulan na dulot nga po ni Typhoon Guring sa susunod na araw dito sa Cagayan Valley region. Samantala, yung southwest monsoon o habagat, posible pa rin ma-enhance o mapaigting ni Bagyong Guring beginning late Saturday or Sunday ho yan, resulting in occasional rains over the western portions of Luzon. Patungkol naman sa tropical cyclone wind signal, katulad nga ho ng nabanggit natin, posible po na mag-raise tayo ng signal ngayong gabi o kaya bukas. Kaya mag-antabayan na lamang ho natin at mag-monitor tayo sa updates ng Pag-asa. Ang possible enhancement ng southwest monsoon may result in gusty wind conditions or gusty conditions beginning on Sunday or Monday over most of southern Luzon and Visayas and maging sa Mindanao. So gusty conditions are more likely in coastal and upland or mountainous areas
exposed to winds. So, posible pa rin po tayong magtaas ng gale warning sa ilang coastal areas, lalong-lalo na kung makikita natin malakas na ang bagyo at kung enhanced na yung southwest monsoon o habagat natin sa ilang areas natin. Kaya antabayanan na rin po natin ang posibilidad ng pagtaas ng gale warning. Ibig sabihin po nun, minomonitor na po natin as early as now yung ang kondisyon ng ating mga karagatan. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ang next na press briefing po natin ay mamayang 11:00 ng gabi. Magandang hapon po.